Ayun, good morning mga kapatid. So mayroon ditong pumasok sa atin na Mio Sporty. Sunog. Ano? Nasunog. So yung kanyang harness nasunog. Mga pairings nasunog. Ayan. So yung kanyang underneath wala na. Tsaka yung kanyang air cleaner. Ito, sunog din yung kanyang air cleaner. Ayan. Kanyang U-box niya, sunog din. Hindi ko na makita yung U-box tinapon na yata. So, hindi ko kayo tuturuan ayusin yung mga nasusunog na ganito. But instead, kapatid, bibigyan ko kayo ng idea para maiwasan natin yung mga pagkasunog o mangyari sa inyo yung mga ganitong klaseng problema. Dahil talagang, pwedeng isang napakalaking problema, buong barangay na problema kapag hindi maganda yung nangyari, no? So sana wag naman mangyari yon. Okay? Magpapalit tayo ng harness wire nito at saka yung mga nasunog lang. Okay, so pag-usapan natin kung ano yung mga dapat nating intindihin or dapat nating maunawaan bago magkaroon ng sunog. Kung bakit nagkakaroon ng sunog sa motor. At kung paano natin, kapatid, maiiwasang masunog ang motor. Ayan, no? Ang laking gastusan yan, okay? Okay, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nasusunog yung motor, kapatid? So ito, hindi natin alam kung ano yung naging main cause nito, kung bakit nasunog. Pero, maaari nating ipaliwanag dito. Ayan, kagaya ng carburetor. Siyempre, karamihang nagiging sunog naman, mayroong gasolina at mayroong kuryente. Kasi ang apoy naman nito, kapatid, ay nasa loob ng chamber, nasa loob ng cylinder head. Kaya walang apoy dito sa labas, no? Sa tambucho, kung meron man, yung mga naka-pipe lang yon at medyo talagang kargado na yung makina. So ito, maaring may overflow yung kanyang carburetor, no? Isa yon sa mga pwedeng dahilan. Hindi ko naman sinabi na yun talaga ang dahilan kung bakit nasunog ang motor na ito. Pero may possibility na nag-overflow yung kanyang carburetor, nag-flooded. Yan, so tumulo, dumaan sa strout o kung saan man at pumunta sa spark plug cap, pwedeng pumunta sa spark plug cap na nag-i-spark din yung kuryente at nagsimula yung apoy. So, pero dito, based sa nakikita natin, okay naman yung kanyang spark plug cap. So, maaaring hindi dito nagsimula, no? Pero, isa yon sa possible na cause ng pagkasunog ng motor. So, yung pangalawang possible, kapatid, kung bakit nasusunog yung motor, yung mga pinapakabit-kabit nating mga bleng-bleng, yung mga ilaw-ilaw, mga LED module, at kung ano-ano pa man yan, lalo na kung gumagamit tayo nung mga wire, no, kagaya nung maliliit lang. So, may papakita lang ko sa inyong wire dito, ha. May wire ako dito na masyadong maliit, kaya ito hindi namin masyadong binibenta. O, ayan. Napakaliit lang yan, kapatid, titingnan mo. So yung liit ng wire na yan, kapag hindi na kinaya ng wire na ito, ay may possibility uminit. At yung nakikita nyong kulay itim at kulay puti na yan, yan ay negative and positive, no? Ayan. So pag nasunog yung cover niyan, yung insulation niyan, nako po, malaking problema na yon. Magbabaga na yon, kapatid, at magkukos na yon ng pagkasunog. Ayan. At ang pangatlo, kapatid, ito yung nangyari dito. Yung pangatlo, maaring ito ay may nag-shortage dito banda sa area na to. Ayan. Dito sa area na to. Kasi kung mapapansin natin yung kanyang harness wire, ito. Yung kanyang harness wire ay bandang puwitan, kapatid, yung nasunog. Ayan, oh. Galing sa CDI. Ayan. Yan yung nasunog. Sa bandang regulator, ayan, oh. Sunog din. Oh, yung taillight lang ang hindi. Ito yung taillight. Tapos yung sa tangke, hindi rin nasunog. Regulator, naabot lang, no? Pero dito, nasunog banda sa may galing sa stator. O, yan. Ngayon, nung umapoy na yan, ganito yung nangyari dyan. And so, nangyari na, kapatid, na umuusok na, nagliliyab na, umaapoy na yung kanyang mga wirings. Pati itong kanyang starter, nadali na rin. Nagkataon na ang tangke nito ay nandito sa area na to. Yan. Dito ang bukasan. So, yung kanyang fuel cock ay nandito sa area na to. Maaaring yung hose na papunta dyan
inabot ng apoy ng wire. Kaya nung tumagas na, doon na nagsimulang masunog, umapoy. Kaya yung kanyang U-box, di ko lang makita yung U-box nito eh. Sa may U-box, Brad? Yung U-box niya, ang unang-unang tingin kong tinamaan dahil ang lalim ng U-box. Tapos kumalat na yung gasolina. Ito, yung kanyang U-box, oh. Ayan. So, butas na butas. Diba? So, hindi naman pwedeng nandito nanggaling ang apoy dahil dapat kung dito nanggaling, yung gilid ng U-box niya ay sunog na rin. So, malaki yung possibility na dito talaga nanggaling sa hose, no? Nadama yung hose ng fuel. In summary, kapatid, para maiwasan natin yung sunog na nangyari or masunog yung mga motor ninyo, unang-una, kapag mayroon kayong mga overflow sa karburador, ipaayos nyo na kaagad yan. Palinisan yung carb, kung kinakailangan, palitan nyo na. Dahil may mga karburador, kapatid, na kahit anong linis mo, kahit anong palit mo ng repair kit, hindi pa rin talaga matanggal-tanggal yung overflow. Dahil ang sira na talaga yung kanyang karburador. Okay? So, sa mga ikinakabit-kabit naman natin, dapat yung mga wire na ginagamit natin, kapatid, medyo maayos. At sisiguraduhin natin na yung mga nagwa-wiring sa atin, yung marunong din naman at nakakaintindi. At saka siguraduhin natin, kapatid, na yung magwa-wiring sa atin, yung talagang mayroon din siyang pag-aalala sa iyo. At aayusin niya lahat ng connection ng mga wirings at titipan niya ng maayos. I-electrical tape niya ng maayos. Isisilyo niya ng maayos, kapatid. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, kapatid, ha, kapag may nararamdaman ka na unusual sa iyong mga wirings, halimbawa, yung busina mo, hindi na gumana, or yung signal light mo, hindi na gumana, yung high and low mo, hindi na gumana, yung electric starter mo, hindi na gumana, yung headlight mo, hindi na gumana, yung taillight mo, hindi na gumana, napuputol na lagi ang fuse, mayroong umiinit na part sa makina. Kapag nililiko mo yung inyong manubela, namamatay yung mga auxiliary. Yan ang dapat nating unang-unang ipacheck agad. Dahil yan, kapatid, ang nagkukos ng problema ng pagkasunog ng makina. Dahil possible na may grounded, may loss, or mayroong negative at positive na nagdidikit. So, para maiwasan natin yon, kapag may kunting problema ang ating electrical, birahin na kaagad natin, ipagawa na kaagad natin para wala na tayong problema. At ito, kapatid, ang pang-apat. Itong pang-apat na to, medyo masasaktan yung may mga magagandang motor dito, no? Masasaktan. Imagine, dito sa amin, sa Puerto Princesa, ang daming magagandang motor. Kumuha ng PCX, kumuha ng Sniper, kumuha ng Raider, kumuha ng kung ano-anong mamahaling motor. But imagine, ang ipapakabit, yung mga mumurahin. Ang ipapakabit, yung mga walang kakwenta-kwentang electrical accessories. Yung mga ipapagawa, hindi man lang binabudgetan ng maayos. So, pasintabi lang, kapatid, sa may mga magagandang motor. Naiintindihan ko kayo na minsan nawawalan din tayo ng budget, nawawalan din tayo ng pera. Pero, kapatid, ginusto mo yung magandang motor. Yung magandang motor at mamahaling motor. Binadgetan mo yan. Dapat, buwan-buwan, may binabudget ka rin dyan na para sa gulong, para sa interior, para sa panggilid, para sa head, para sa bearings, at kung ano-ano pang dapat mong budgetan dyan. Dahil yan ang ginusto mo. Mas maiintindihan pa natin kapag Rossi or China motorcycle ang kinuha mong motor. Kasi nga, siyempre, ang budget mo ay hindi naman ganun kalaki. Kaya nga, Rossi lang ang kinuha natin. Hindi ko naman minamaliit, kapatid, ang Rossi. Pero, kaya nga tayo kumuha ng Rossi lang dahil yun lang ang nakayanan nating budget. So, pasintabi lang, kapatid, sa may mga magagandang motor. Naiintindihan ko kayo na minsan nawawalan din tayo ng budget, nawawalan din tayo ng pera. Kung kukuha ka ng mga mamahaling motor, kapatid,
hindi natatapos ang pagkuha ng motor or forma mo sa motor mo sa pagkuha lang. Dapat binabudgetan mo din yan. Kaya wag mong kakabitan ng mga mumurahing mga equipment, lalong-lalo na ang electrical equipment. So, uulitin ko lang kapatid pasintabi lang sa mga nakarusi, hindi nyo po ako kaaway. Bagkos kapatid, uunawaan ko po at naiintindihan ko kung bakit rusi yung kinuha ninyo. Dahil alam po natin na yun lang ang capacity ng bulsa natin. Okay? So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.